Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Pristina Luna na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat para sa 74th anniversary ng Black Rosary Movement. Pasasalamat ni Lovely Catenza, Engineer Ivan Hamon, Gamara Family, Entimano Family, Efren Alcover and Family, Veronica Rivas and Family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Raymond Agoot, Michael Jake Navalio, Peñarroyo Family, Jose Emanuela Viray, Josie Bulanade and Family, Margie and Mary Grace Balawag, Verbosidad Family, Elenita Cascasan and Family, Regacho Family, Wilma Domingo, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, De La Cruz and Aquino Family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat Family, Angela Ricafrente and Family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor, Quezon and Family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas Family, Padilla, Pe, Abalateo Family, Michelle Vargas at Aceveda Family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca, Birna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Ebalateo Jr., Jasmine Sebeldia Lim, Carolina M. Modesto Balbieno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Telma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labo, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvidano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lins, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Aurora Agudo, Catherine Canlas, Maricar Hagio, Ritzy De Leon, Judith Denise Cristuta, Hernan Galvan, Sonia Barroso, Herman Galvan, Liza Ching at Chadi Beltran. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matatina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Sebeldia, Patricia Gismundo, Christian Salazar, Josephine Pascual, Belen Bodoraya, Rodelio, Keith and Rodolfo Quizon at Pristina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Robel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Butch Bacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric Pasita, Ruben Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eletero, Lucena, Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto, Digna, Josefero, Rosito, Hermenihilda, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Floren Bruce, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro,
April Rose, Posenoli, Rufino, Virginia, Armel, Loida, Gian Pedrosa, Cristina, Jose Jr. and Sr., Norma Ricardo, Benedicto, Hil Calina, Rhea, Corsino, Wilfredo Berdon, Carl Michael Antonio Garde, Carlos Sr., Losilia, Kyle Christian, Anthony, Erlinda, Carolina, Monsignor Maria Baltazar, Luisa, Esperanza, Ramon, Gloria, Conrado, Osi and Melquiades, Federico Jr., Armando, Rosalia, Ruben Cando at Richard Lim para sa lahat ng kaluluwa alay ng Berbosidad family. Panawagan sa ikakasal, sina Jericho J. Dakis na nakatira sa Tondo, Manila, anak ni na Alberto Dakis at Belinda Dakis, ay ikakasal kay Maria Teresa Ubak na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Harim Ubak at Luisa P. Ubak. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ng mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po lahat. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, paglikas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon at ito rin po ay linggo para sa mga bilanggo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa iyong langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, utang na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugos sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa laghati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nakaranas sa mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylonia, ngunit ayon sa propetang si Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pa uwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga, titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasususuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Efraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon.
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawi. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay, binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani.
pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya Dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan noong siya'y naging tao, siya ngayon ang ating mawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siyang maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkakahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin."
Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsayo po po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. 3-4 na linggo na lang ay papasok na tayo sa panibagong taon ng kalendaryo ng ating pong liturhiya. Sa araw na ito, kung kayo po ay tatanungin ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Ano po ba ang isasagot ninyo? Unang-una, alam mo ba talaga kung anong gusto mong mangyari? Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Alam mo ba talaga yan? O hanggang ngayon ay nagpapakalutang ka? Hanggang ngayon ay parang wala lang. Mahirap yun eh. Mahirap dalhin sa isang direksyon ang isang tao na siya mismo hindi niya alam kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya ngayon sa umagang ito at sa linggong ito, kasabay po ng pagdiriwang ng linggo ng mga bilanggo, tayo ay binibigyan ng pagkakataon. At itong pagkakataong ito, ano ang gagawin natin? Sasayangin ba natin o babaliwalain o sasamantalahin natin na muli tayong magkakaroon ng pagkakataon? Marami po sa mga nabilanggo ay dala ng kahirapan, dala ng kanila pong sinasabing kumapit lang sa patalim, gusto lang naman nilang mabuhay. Marami din naman ang nadala sa bilangguan dahil sa kagagawan ng iba. Ano't anuman, binibigyan ng pagkakataon kung sakali na mapalaya, ang tanong nga, ano na ang gagawin mo sa buhay mo? Mayroon tayong, may pinapakilala sa atin na isang tauhan sa ating pong ebanghelyo, si Bartimeo. Kung pababalikan na mula dulo, umpisa, malinaw kay Bartimeo kung ano ang gusto niya. Ang sabi niya, gusto ko pong makakita. Kasi nga, bulag si Bartimeo. Hindi ko alam kung pinanganak na bulag o nabulag lang sa kalaunan. At ang paniniwala ng mga Hudyo noon, kapag ang isang tao ipinanganak na bulag dahil sa kasalanan ng mga magulang. At kapag siya naman ay nabulag sa kalaunan, ay dahil siya ay may ginawang kasalanan. So, kung ano man yan. Pero ito, malinaw kay Bartimeo, gusto niya makakita. Dahil mahirap maging bulag. Pag bulag ka, itinuturing kang walang silbi. Kaya nga, yung nasaan ba si Bartimeo? Sinabi dito, siya ay nasa tabi ng daan. Wala sa daan, nasa tabi ng daan. Kasi nga, walang kwenta. Isinasantabi. At para mabuhay, mamamalimos ka. Manghihingi ka ng pagkain, manghihingi ka ng pera, yun ang kalagayan ng isang bulag. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Bulag ba o nagbubulag-bulagan? Kasi minsan mas mainam pa yung bulag kaysa sa taong nagbubulag-bulagan. Yung bang nakikita mo na, nasa harapan mo na kung ano ang dapat gawin, pero sadyang nagbubulag-bulagan ka at ayaw mong gawin kung ano ang dapat gawin.
Kaya nga nung marinig, bulag lang siya, hindi siya bingi. Bulag lang siya, hindi sa pilay. Hindi putol ang kamay. Bulag lang siya. So kung ano man ang katayuan, ano man ang kapansanan ng mga kapatid natin, ikaw naman, yung katabi mo, buo naman yan, kompleto naman yan, pero bakit parang ayaw mong magkasilbi? Iba po yung pag sinabihan ka ng wala kang silbi kaysa sa ikaw sa tingin mo, sa sarili mo, wala kang silbi. Umaasta kang walang silbi. Kasalanan mo yan. Huwag mong isisisi sa iba. Kasi pag nakita mo na, kumilos ka. Kasi ito yung ginawa ni Bartimeo na itinuturo sa atin. Narinig ni Bartimeo, yung Jesus, sinasabi nila, ito yung nagpapagaling. At pwede akong tulungan nito. Nanalig siya kay Jesus. Kahit naririnig lang niya. Kaya nung nandiyan na yung pagkakataon, sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung sigaw na yon na humihingi ng tulong, yung sigaw na naglalaman na sa wakas may pag-asa na ako. Hindi ko to sasayangin. Kikilos ako. Sisigaw, kaya ang sumigaw Kasi mahirap po yung wala kang silbi. Ulitin ko po, mahirap din yung mas pinili mong maging walang silbi. Kompleto So nasaan ba talaga ang problema? Kaya nga ngayon, sasabihin ko ulit, kung makakaharap mo si Jesus, kung talagang magsasalita sa Jesus, bubuka yung bibig niyan. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam mo na ba talaga? Wala, di ba? Tulala, di ba? Kasi sa mahabang panahon, nasanay na tayo na tumunganga. Sa mahabang panahon, nasanay na tayo na meow, 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 meow. Lalatagan ka na lang ng pagkain, lalapit ka na lang. Minsan nga, nandiyan na yung pagkain, ayaw mo pang kumilos. Anong mangyayari sa buhay natin? Gusto lang natin, himala, himala. Kung gusto mong maghimala, kumilos ka. Kaya hindi nabigo si Bartimeo dahil meron tayong Diyos na sadyang nakakaunawa ng ating kalagayan. Naintindihan niya ang ating paghihirap. Yung mga binagyo, mga nasalanta ng bagyo, naintindihan ng Diyos yan. Pero yun nga, isang paalala din, magbubulag-bulagan ka pa rin ba? Magbubulag-bulagan pa rin ba tayo? Kanina nabanggit ko po sa 6 a.m. Nakakatawa din tayo, Parang nakakaawa tayo nung panahon ng bagyo. Marami tayong kababayan nasa ibabaw ng bubungan, tapos yung pakiramdam na tinitingnan mo na lang yung bahay na inaanod. Pinagpaguran mo yan ilang taon, di ba? Tapos inaanod na. At wala kang masabi, manlulumo ka. Yung mga kabundukan, lumalagaslas, nag-i-slide. Tapos yung mga inaasahan na kailangan tumulong, wala. Tapos nung humupa na ang lahat, andun, dumarating. At anong ginawa naman natin? In-entertain pa natin na parang mga celebrities. Para bang utang na loob pa natin na lumabas sila. At ang bilis natin makalimot, Ganun lang pala kasimple. Kapag ang mga Pilipino, sa tindi ng problema, picturean mo lang, tatawa na. Napapicture pa. Na para bang, ano nangyari? Hindi nga ba nakita? Ano nangyari? Ano bang ginawa nila? Pupunta doon, papapicture. Imbis na ayusin yung kalye, ayusin yung imbornal, ayusin yung mga kanal. Magpa-picture lang. Tapos okay ka na. Nakalimutan na ng mga na trahedya. Kasi sadyang ang problema, magbulag-bulagan tayo.
at mahirap gamutin talaga yan. So, ang tanong ulit, alam mo ba talaga kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Nakikita mo na kasi. Nakikita mo naman yung pattern, pero sadyang ayaw mo eh. Pero nawa, sa halimbawa ni Bartimeo, magsumikap din tayo. Kung makita mo na, at kung makakita ka na, sana po talagang doon tayo sa direksyon patungo kay Jesus. Yung buhay na patungo kay Jesus. Dahil ang gusto ni Jesus, dahil naunawaan niya ang kalagayan natin, ang gusto niya makaranas tayo ng ginhawa. Mararanasan natin yung hirap, pero hindi nagtatapos doon. Sa bandang dulo, gusto niya maranasan natin ang ginhawa na nararapat sa atin. Kailangan lang natin sabayan ito ng pananalig at pagsusumikap. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at abag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapaglayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ng aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas, at nagkamali lamang ang Estado, ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal, at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay loob,
sa iba't ibang dahilan. Idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Raquel at Joselito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are mine. You are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God. Not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid, be not afraid. Even if you wander away from my loving, far away from home you might stray, still will I seek you and gently take you with me and bring you back. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are mine.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Paanyaya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-74 na taong anibersaryo ng Black Rosary Movement. Mamaya po pagkatapos ng ating ika-6 na gabi ng misa, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Triduum Mass naman para sa mga kaluluwa ay sa Oktubre 29, 30 at 31. Sa mga araw ng misa, magkakaroon ng pag-aalay ng mga kandila at maaari na po natin dalhin ng mga larawan ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Sa darating na ika-31 ng Oktubre, araw ng Huwebes, tayo po ay magkakaroon ng Parade of Saints. Inaanyayahan po ang mga batang may edad 7 hanggang 12 taong gulang na makibahagi sa gawaing ito. Sa mga nais makilahok, maaari po lamang may pag-ugnayan kay Ate Jeline Delano ng Sambayanihan para sa iba pang detalye. Sa mga gustong mag-sponsor para sa mga bata tulad ng biskit, mamon at juice na siyang ipamamahagi naman sa mga kalye na dadaanan ng parada, maaari po makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. At pagkatapos ng ating banal na misa ay magkakaroon po tayo ng mayroon pong inihandang mesa ang PSSDM Caritas. At sa unang araw ng Nobyembre, tayo po ay magkakaroon ng Procession of Saints sa unang na kung saan lalahukan ito ng iba't ibang imahe ng mga santo. Maraming salamat po. Yung mga souls envelope kung saan isusulat ninyo yung mga pangalan ng mga yumao natin mahal sa buhay, pakidala na po sa opisina ng parokya para maihanda po dito sa paglalagakan. Yan po ay ipagdarasal natin sa loob ng buwan ng Nobyembre. At muli, paalala po, huwag niyo pong kakaladkarin. Paalala sa mga magulang para sa lahat ng mga barangay na nasasakupan natin. Sana po ma-discourage kayo. Huwag niyong kaladkarin ang inyong mga anak sa mga trick or treat na kukostyuman ninyo ng mga aswang o mga nakakatakot.
Katoliko po kayo, kaya humanda kayo. Kapag sinuotan nyo ng demonyo yan, bahay nyo mismo ang didemonyohin, barangay natin mismo ang didemonyohin. Kaya huwag na natin i-attract. No? Kailangan natin maimpluwensyahan ang mga bata ng mga kabanalan, kaya huwag nyo pong impluwensyahan ng mga kademonyohan. Okay? Mga barangay na nakakarinig po nito, pwede po natin i-celebrate ang All Saints Day. Hindi po ito nakakatakot. Ito po ay araw ng kabanalan. Kaya kung sino man po nag-o-organize, matakot kayo sa kahatungan nito. Ha? Yung mga bata natin ngayon, kahit walang costume, medyo nakakatakot na. Huwag nyo nang costumean pa. Nagmumurahan na nga sa kalye, nagbabatuhan na nga sa kalye, tapos dadagdagan nyo pa. So, anong ituturo natin sa kanila? Kapalit ng candy, kapalit ng kung ano man. No? Yung mga nagpa-party-party, tapos tatawag kayo ng exorcist, sasabihan nyo, nasasapian, kahit walang costume, mukhang may sapi na. So, tingnan natin ha. Lagi natin ipapaalala ito. Yung mga malls, minsan pag pumupunta kayo, dinidecoratean na ng mga bahay ng Dracula, bahay ng para lang kumita. So, di ko alam kung anong mentality meron tayo kapag nakiisa tayo doon. Ha? So, try nyo din. Mga nanay, mga tatay, try nyo magsuot ng santo. Ha? Try nyo. Baka sakal. Maiba naman tayo. No? Hindi yung paglabas ninyo, manananggal kayo, Dracula kayo. Try nyo paglabas ninyo, santo kayo. Yeah. So, hindi ko alam kung makuha nyo pang mag-away kung pareho kayong santo at santa. So, i-invite natin yung mga magagandang kaugalian ng mga santo at yung mga bata, encourage natin, pakilala natin ito mga santo na ito. Okay po? Ano pa bang paalala natin? Muli, yung mga namamatayan, lagi po, no? Although marami kasi sa atin, ang hindi naman talaga nagpupunta ng simbahan, kaya marami pa talaga yung kailangan natin i-evangelize. No? Kapag namamatayan, pumunta agad sa simbahan, magpa-schedule na ng pagbisita o pagbabasbas. Huwag niyong uunahin ang pag-organize ng mga sakla o mga sugalan. Parang minsan may mga schedule tayo, mamaya na yung libing, ngayon ura-urada, kailangan po namin ng pari. Pag pinagsimba mo naman, hindi naman magsisimba. Ulitin ko po ha, yung misa ay para sa buhay. Kaya dapat nagsisimba ang mga buhay. Kasi pagpatay, wala na tayong magagawa dyan. Diyos na ang bahalang humusga dyan o humatol. Kasi minsan o kadalasan, kapag buhay, ayaw naman pumasok ng simbahan. Kapag namatay, ipipilit nating ipasok sa simbahan. Sino yan? So, turuan po natin, ha? Yung mga kakilala ninyo, paalalahanan po ninyo, ha? Para mas maging maayos po ang ating pamumuhay, no, sa araw-araw. Okay? Sige po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen bilang pangwakas na awit. Sa